may mas magandang pag-uusapan tayo kaysa bumalik tayo sa ganito, kaysa bumalik sa ganito. Ano yun, son? Ang gusto kong pag-usapan kung paano ibabalik yung mga powers ng NFA. Kasi alam mo, kaya ako sinasabi ito. Kahapon, birthday nga ni Dr. Jose Rizal. At birthday ng aking pangalawang anak. Tumawag sa akin yung mga ibang mga magsasaka sa Pampanga. Sen, sabi nila, kailangan malaman mo na kami ay halos nag-iiyakan dito. Isang pag-iyak na may kasamang paglulupasay, sabi nila. Mabigat na to, sabi ko. Isipin mo, lalaki itong mga ito eh. Nag-iiyakan. Pagkaraniwan sa lalaki, yung iyak niya, pinipigilan ho yan. Pigil yun at saka konting ano lang yun. Pero para ang isang lalaki ay maglupasay, mabigat na problema nito, di ba? Ano ba ako nangyari? Ang presyo po ng palay yung kagagapas lang po, yung hindi pa namin nabibilad. Hindi pa nabibilad, oo. 7 piso hanggang 8 piso na lang per kilo. Naku po. Paano pa po kami mabubuhay? 7 piso? Oo, kahapon ito. Ba't ka ako nangyari yun? Ayaw na po kasing bumili ng NFA. Bakit? Paano po silang bibili? Wala na po silang paglalagyan. Punong-puno na po lahat ang ano ang kanilang bodega. Totoo naman Yung mga di nagbiro ako ngayon. Kasi nag-iiyakan nga sila So, kinakailangan biruin mo rin sila. Kasi nga, mapayapa mo lang ang loob niya. Tawagan niyo muna ako si Senator Lito Lapid. Yan, oo. Bakit po siya? Siya ka ako number 1 dyan sa Pampanga. Hindi naman ako Ayo. Hindi ka ako, binibiro mo lang ngayon. Anong ibabalik? Kasi nga yung pinag-uusapan natin puro balik Kailangan ibalik, i-repatriate natin ang mga natin na tinatamaan na naman ng gera sa paglalabanan ng dalawang bansa na wala nang inisip kundi magpatayan sa isa't isa. Ayun ang nangyayari sa atin di ba? Totoo po. Yun ang mga rapporteur. Balik tayo sa ICC. Isipin mo na, puro balik Ngayon, ang gusto ko, ibalik mo yung ilang powers na kinuha mula sa NFA. Kasi nga nung nagkaroon ng tarification, ito yung naging problema Actually, ang immediate na impact niyan, kaya nagkaganyan, dahil nga sinabi kasi ng Malacanang, magsisimula na tayong magbenta ng 20 pesos per kilo of rice. Sinabi ko na sa iyo noong pa, nung nato ilang buwan na nakararaan, na itong ganitong mga pagpapasya, mapanganib. Ang unang epekto nito, babagsak ang farm gate rice ng palay. Totoo. Nangyari. I-announce mo naman na 20 pesos. Ano sasabihin ng mga barkada mong mga kawatan? Akin na yung ibenta nyo na, wala na mababa na ang presyo. Ibenta nyo na sa akin yan, wala nang bibili sa inyo. So yung mga kawatan, yung mga gustong kumita, mga trader, mga trader, sila kikita rito Kapag hindi pa nabilad, 7 to 8 pesos. Grabe. Pagbilad na? Pagbilad na, 11 to 12. Nako po. Wala ba? Lugi ka pa rin. Bakit ka mo? Ang production cost mo para makapag-produce ka ng palay, 22 pesos. Yun ang break-even. Tama po kayo. Hindi ka pa kumita ron, Wala pa. Oo. Para kumita ang farmer, 25 pesos. Yan ang bilin mo. Per kilo palay. May kita na siya doon kahit pa paano. Bibilin mo ngayon ng 7 to 8 pesos. Anong mangyayari sa kanila? Magtatanim pa ba sila? Hindi na. Siguro pinipare sa yung presyong maging 20 yung bigas Kaya 7 nila binibili. Kaya nga, yung mga traders na mapagsamantala, sila ngayon lalapit. Tingnan mo palagi ko sinasabi ito. Ilan ba ang nakakain ng isang Pilipino? Gawin natin halimbawa yung isang gwardiya ko na lumaki ang tiyan. Sapagkat nag-ship na siya sa bigas Yes. Yung pandesal lumiit na lumiit Totoo. Di ba? Opo. Dahil nga sa pag-aawayan ng dalawang natin malako ng pag-uusapan natin dito. At saka mahal. Gawin natin halimbawa yung gwardiya na yan.
ang consumption ng isang Pilipino sa loob ng isang taon, 122 kilos. Yan ang kakainin ng isang Pilipino. Okay. Yan ang average. Yun ang 122. tinatawag na per capita. Aha. Siguro yung aking driver, ay yung aking gwardiya, baka 130 kilos naman. Ang average is 122 eh. 22. Ang ibig sabihin niyan, 2 kaban at kalahati. More or less. Yan ang kinakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. O, kwentahin mo yan. Ang ibig sabihin niyan, 15.5 million metric tons lang ang kailangan para mapakain mo lahat ang Pilipino. Aha. Sa bilang natin. Ganyan kasimple yan eh. Tatanong mo sa Department of Agriculture. magkano ba ang production natin? Pinag-usapan natin yearly ha. Aha. Ang production mo, 19.3 million Metric tons. metric tons. Palay na yan ha? Hindi palay, yung bigas. Bigas na. Aha. Sa mga tweed, mas marami kang supply, 19.3 million metric tons. Ang demand mo is 15.5 metric tons. Ibig sabihin, tama-tama lang. May sobra ka pa eh, di ba? Tanong, bakit mataas ang presyo? Dapat hindi tataas eh. Aha. At saka bakit nag-i-import? Hindi, yun munang ano. presyo Bakit muna, mataas ang presyo? Hindi pwede. Minamanipula. Ngayon, tama. Oo. bakit hindi mamamanipula? Yung mga traders nga napabayaan, sila na magdidikta eh. Totoo. Wala nang power kasi ang NFA magmula nung magkaroon ng tarification. Ibalik mo yung pangkaraniwan kasi dapat yung merkado walang nag-i-intervene dyan. Pabayaan mong mag-settle. Pero para makuha mo yung kondisyon na yun, dapat walang manipulation. Nagmamanipula kaya dapat mag-intervene ka. Kung walang kawatan, kung walang mga traders na mga walang hiya, Okay lang sana. walang mag-intervene, okay, Walang hayaan problema. mong dumalo yung tunay na presyo. Yung law. Minamanipulate, kaya ipasok mo yung intervention. So anong isa intervention yan? Pabayaan mo siyang magbenta. Para sa ganun, medyo may tumatamar, ma-stabilize yung presyo. Wala na siyang power ngayon eh. Totoo yun. Isa yun sa dapat mong ibalik. Pagkatapos, ibalik mo yung power na maglisensya siya sa mga traders. Wala na naglilisensya ngayon. Lahat na pwede. So, kanya-kanya na. O, ba't nag-i-import ka mo? Lahat pwedeng mag-import kasi yun ang ano eh. Asaan ngayon yung protection sa farmer? Ayun nga. Yan ang usapan ngayon dyan. Tapos meron ngayon makikipag-gitgitan sa Senado. Gusto nila, sila ngayon ang chairman ng Agriculture Committee. May hanggang maaga pa lang ngayon na. Bigay mo sa kanila, bahala kayo. Tingnan natin. Sa 20th Congress yan, Sen? Magbabago ang Kongreso, di ba? Nag-aanuhan na? Nagpapestuhan na ba? Pwestuhan na yan, siyempre. Talaga, ang aga pa. Kung kukunin ba yung kuryente, gusto ko sana ako dahil may pangako ako dyan eh. Kasi pag hindi nyo binigay sa akin yan, hindi ko magagampanan yung ipinangako ko, di ba? Paano? Hindi ka ako, suntukan na lang tayo. Pag hindi nyo binigay sa... biro lang. Gusto lang sabihin, kung tayo nakapangako ng gano'n, sana ibigay naman nila. Paglalaban natin. Di ba? Tama po. Gano'n naman tayo eh. Pinangako natin yan eh. Pero sabi ko nga, magtulong-tulong po tayo. Hindi magagawa ng isa lang po yan. Totoo po Pag yan. hindi po nyo binigay sa akin yan, at meron namang magpipilit na siya, hindi naman niya gagawin. Bahala kayo, di ba? Tayo po, nangako tayo, alam po natin ang gagawin natin. Ngayon, kung hindi po kayo makikipagtulungan, makikipagbabag kayo. Di ba? Ba't wala pa si Jen Sumarjaga? Kala ko ba darating yun? Hindi na darating. Baka mauubusan na siya na sasabihin dito. Yun nga. Pero yung June 30 po ba ay... Ang June 30, yun talaga ang formal na paghihiwalay ng dalawang kongreso. Yun nga po. So ang sinasabi sa Constitution, sa katanghaliang tapat ng ika-30 araw ng Hunyo, ay matatapos ang matandang kongreso at yun naman ang pagsisimula ng bagong kongreso. Ganun ang pagkakasabi. Sa mga tweed, hindi na ako congressman
at 12:01 ng June 30. ng June 30, senador na ako. Aha. So yun, doon ko pa lang sasabihin talaga na, kasi ngayon may congressman pa ako ngayon eh. Oo, tatama po. Although, Senator-elect. senador-elect naman ako. Mhm. So nahahati ako sa dalawang nag-uumpugang puwersa. Aha. Doon lang ako magiging ganap na kung sino ako Mhm. pagpitada ng 12 point blah blah blah. Pero yun ba may magse-session na kayo? O Ay, hindi pa. Sa ano na? Dahil Sa, kasi meron ding provision na yung yung sa aming SONA. inaugural session Aha. ay yung araw ng SONA, Ng SONA. ng July Ayun. 28. Oh, so kahit nagtapos na yung Senado, yung Congress, yung 19th Oh, Congress. hindi ako pwede magtatatayo doon makikipagdebate Wala sapagkat pa. sarado pa kami. Sarado pa. Baka tayo mapagkamalan, Ayun. ano. Tama. Parang paglipat nyo lang yun ang pagsasaayos siguro. Oo, kasi may kailangan kasi kasi pati yung nga yung opisina. Kailangan mo ng mga ayusin eh, walang upuan, walang mesa, walang cabinet eh. So Tama, lahat ng ito tama. pararaanin mo. Ayun. 'Di ba? Para naman sa ganun, pagdating mo eh maayos-ayos naman ang pag-uumpisahan mo. At June na rin yung kung yung nagkakamali July 28 yung ba yung yung SONA? SONA. Oo. Yun ang pinakahuling linggo kasi ang Saligang Batas sinasabi the last Monday of July. Ayun, tama. Kaya ang last Monday ng July ng taong ito ay 28. 28. Kung hindi ako nagkakamali. June na rin yung paghahalal ng Senate President at Bago iba pa 'yun kasi bago pumunta Bago- para tanggapin yung State of the Nation, meron nang tatayong Senate President Tama, at tama. meron po. na ring speaker, di ba? Yes. Bago pumunta kayo ng Congress, maghahalal na kayo ng So, sa umaga kasi, umaga. formal na mo ihahalal mo na Aha. si Lito Lapid. Diyan ba? Kasi ito, curious lang ako, no? Meron bang, katulad sa House, kasi sa House yata, may influensya din ng presidente kung sino dapat na maging speaker eh. Sa Senado, hindi ko alam. Ano bang kalakaran, Sen, sa Senado? Sa House kasi, sa matagal ko nang ipinaglingkod dyan, alam ko na palaging merong impluensya ang presidente. Oo po. Kaya makikita mo na kung sino yung tao niya. Nakita ko na eh. Ilan ang dito sa House of Representatives, ilan ang dinaanan ko dyan. Nadaanan ko ang Joe de Venecia. Yes. Nadaanan ko yung Sunny Belmonte. Ayan, pagkatapos ng Sunny Belmonte, dumating ang Pantaleon Alvarez na sa magpalitan, di ba? Gloria Macapagal Arroyo, Alan Cayetano, Alan Lord, hanggang itong kasalukuyan. Sino ba yung speaker namin? Ano nga pa? Bayan mo na. O sige, gano'n ang ibig ko sabihin. Ganun ang ibig ko Laging sabihin. may influence Alam na ang alam mo na presidente. merong influensya yung Malacanang. Kasi sa dami ninyo eh. Oo. Ngayon, dito sa amin, hindi ko masyadong mahinuha yun eh. Hindi ko masyadong madakip. Kasi, sa kakonti siguro, madali naman kasi nagtitextan lang, nagtatawagan lang kami. Ganun. Palagi ko, mas siguro, mas liberal. Yan ang nararamdaman ko. Depende na lang siguro kung may mga agenda talaga na hindi maiiwasan na pagka tiningnan mo, ay kailangan siguro yung leadership ay kanila. Baka doon magkaroon ng influence peddling siguro. Pero sa ngayon, ewan ko, wala pa naman siguro. Kaya ako naman naitanong yan, kasi dun sa nakaambang impeachment case dahil ang sabi ng iba, itatawid ng 20th. Alam ko naman, magkakaiba kayo ng pananaw dito, Sen. Kaya debatable kasi yun, yes. Nelson. Titingnan natin kung sino yung malakas ng loob na magtawid, ano? Kasi palakasan ng loob yun. totoo yun. Opo. Kung malakas-lakas ang loob niya, itawid niya. Kasi walang iniwan sa rumaragasang bagyo eh. Ano? Malikot ang dagat. Ano? Yung pagtatawiran mo kawayan lang yung bridge eh. Halos ano eh. Yun nga po.
nandun doon sa kakayahan nung kung sino man ang gustong magtawid. Di ba? Kung kaya niyang itawid. Oo. Kung walang sasalunga sa kanya. Ayun nga. Ayun ang problema, no? Ngayon, yung sa hirap ng pagtawid at yung kanilang pagnanasa, halimbawa, maitawid, sino bang gustong magtawid? Halimbawa, gusto ba ng Malacanang na maitawid? Kung hindi naman niya gusto, hindi na siya makikialam dyan. Ayun nga, oo. Isa sa factor na pwede mong tingnan eh. Basahin mo ngayon. Gusto ba ng Malacanang na itawid? Kasi malaking ano yun eh. Malaking usapin yun. Pag ang sagot mo, ang nakikita ko parang gustong-gusto. O baka makikialam. Di ba? Kasi nga, para maitawid ng walang masyadong usapin eh. Para maitawid mo ng anong tawag ba sa Tagalog yun, yung wala kang dadaan ng maraming pag-uusig. O kung alam mong dadaanan mo yung maraming pag-uusig, so kailangan mo talaga na ilagay yung talagang tapat sa'yo. Halimbawa. Yun ang hanapan mo ngayon ng sagot. Talaga bang gusto ng Malacanang na itawid? O hindi na. Nandun ang ano dyan eh. Andyan ang usapin dyan eh. So andun ang bigat, ano ho? Nandun ang bigat ng ano. Nandun ang bigat ng responsibilidad ng taong magtatawid. Oo. At sinong dapat na... Siyempre, yung tatawid, iba doon sa tutulong sa tatawiran eh. Hindi pa pwedeng isa lang ang magtawid. Aba, napakahirap nga ng kalagayan nga. Sabi ko nga sa'yo, umaalimpuyo yung dagat eh. Ano eh, yung unos eh, masyadong malakas eh. Ayun, mukhang exciting. Palagay ko. Naintindihan naman ng mga... Naintindihan naman. Naintindihan naman siguro, di ba? Patawa-tawa yung mga nakikinig sa atin. Ayun, nakikita ko yung karamihan eh. Yung iba, nagkakamot ng ulo eh. Ayan o.